Before we started our Sunday school, we're going to sing the books of the Bible. Amen? And before nato kantahon, nato asan basahon na nasa screen, nato ginabalik-balik. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16, nato daw basahon, nasa screen. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Baliko na to, mauna ang pulong sa Ginoo atong ginatunan. Alang ni sa kaayuhan sa matag usa. Amen. Mauna nga ato gining tun-an ang pulong sa Ginoo. And Dr. Charles F. Stanley once said, obey God and leave all the consequences to Him. Amen. Night times nga dili kay nato maklaro ang instructions sa Ginoo, but then we are instructed to obey God. Amen. And then we are told to fight all your battles in your knees and you win them every time. Amen? And don't forget, Jesus saves. Okay, we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kay isip pagtawad sa pulong sa Ginoo kung hangyo na matagusa, manindugta. And kindly get your Bibles and open your Bibles in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Once again, 1 Timothy, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. We're going to read from verse 3 up to verse 11. And we're going to read this responsibly. I read verse 3 kamo sa verse 4. At akong puli-pulihan nagbasa until we reach verse 11 atong pagkadunganon. Okay, say amen kung na. Okay, kindly share your Bible, amen. And I hope and pray ang matag-usan na taron mag-enjoy ta pinaagis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, verse 3, I read, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith and faith. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10.
Verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Amen. Let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Taliwala, Lord, sa hulga sa ulan. Apan, Lord, gidalami ni mo diri safely sa church. Salamat kay Amahan earlier, Lord. Nakita na mo ang enthusiasm sa mga bata sa pagsimba kanimo. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw pamahan, magapamuhat pag mga dagkong butang alang aning mga bataa. Amo po usab ginapangamuyo kani mamahan. Nagapasalamat kami sa tanang mga buluhaton nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa pag-uban kanamo. Bisan pamahan sa takna nga kami nagtrabaho. Salamat sa kaalam nga imuhang gipahulam. Salamat kay Ginoo Lord sa imong proteksyon. Salamat kay Ginoo Lord sa imuhang dakong gugma diri kanamo. Amahan, mangayo pod usab kami kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, pasaylo kami Lord kung nasakit man among balang espiritu. And karong takna Lord, pagasimbahon kanamo, pagatun-an namo imong pulong, among ginapangamuyo kanimo Lord, nga ikaw unta Lord maga-reveal pa ka og nindot pa nga mga pagtulunan kanamo. Kani magtutudlo amahan akong pangayoon kanimo kay wala man ako'y kaalam Lord, pero pangayoon ako sa imo Lord ang imuhang langitnon nga kaalam. Pangayoon ako nimo Lord, hatagi ako isusulti sa akong baba. Panalangin ni Lord nga mahimo pulunta akong channel of blessing alang sa matag usa karong kahaponon. We are praying, Heavenly Father, bisan pa ang matag-usang maminaw karon. Hatagi gahom ang imong pulong, Lord, nga motisok kini sa mga nahuna o kasing-kasing. And among gina-pray kini mo, Lord, nga kani nga pagtulunan, magamit unta kanamo namo, Lord, sa among matag-adlaw nga pagkinabuhi. Among ginapangamuyo pud usab kanimo amahan, i-bless ang tanan parte sa among panimbahon. Ang Sunday school sa mga kabatanunan, I-bless Lord, bisan pa ang awit sa choir. I-bless Lord, bisan pa ang tithes and offerings. I-bless amahan, bisan pa ang preaching service nga pagadalon sa among pastor. We are praying, O God, nga ang Holy Spirit magahatag kanig hait nga salabutan. Mag-bless among pastor, Lord, and mag-protect sa iyong tutunlan, O God. We are praying, Heavenly Father, kasilyuhi kining balay-lampuanan pinaagi sa imong bililhon nga dugo, amahan. Among ginapangamuyo ayaw tuguting nga makasamok si Satanas sa mong pagsimba. Ang tanan nga gigamit sa pagsimba, Lord, kaning kuryente, bisan pa ang sound system, ang kaning multimedia, ang tanan amahan ang kinatibukan, among ginapangamuyo nga i-sustain kini, among ginapray nga ikaw mag-bless kino Lord sa mong panimbahon karon. Bisan pa amahan sa mga Kristohanon nga nagtinguha nga makasimba, paabta sila safely diri sa church, O God. And we are praying, Heavenly Father, i-bless, Lord, among fellowship karong kahaponon. I-bless, Ginoo Lord, among ginapray, amahan, nga among focus ug among attention, amahan, masintro unta diha kanimo. Kung naa may usa sa among amahan nga napalayo na nga mo ang kasing-kasing ug dughan diha kanimo, among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw magahatag ka namong strong revival this afternoon. We are praying, Heavenly Father, i-bless ning church, among ginapray, Lord, nga magapamuhat pamig mga dagko nga mga butang alang sa imong kaymayaan. Sa mga kasimbahanan, Lord, nga nagasimba sa Espiritu kamatuoran, kung na sila mga afternoon service, among ginapray po usab, Lord, ikaw magapanalangin kanila. Sa among mga kauban, Lord, nga nabugdaw na sa pagpangalagad, among ginapray kanimo, Lord, nga ikaw po usab, amahan, magakall silang attention. We are praying, Heavenly Father, nga mauban namo sila diri sa church, Lord, nga magasimba diha kanimo. Sa mga nagbibiyahe, amahan, among ginapray, imong proteksyon, Lord, magauban kanila, paabta sila safely silang destination. Sa mga nag-eskwela, amahan, sa Lagyo, nagtrabaho sa Lagyo, ang uban kanamo, amahan, nagtrabaho sa hospitals, nagtrabaho sa stations. We are praying, Heavenly Father, nga imong protection magauban kanila. Bisan pa man, among ginapray kanimo, Lord, panalangin ni Lord ang matag-usa karong kahaponon. Pangayoon na mo imong dakong grasya, ang imong dakong kaluoy, bisan pa ang imong kalinaw alang sa matag-usa. Kining tanan amahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kangturan. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, may hapon sa matag-usa. Amen.
Welcome sa tuwang Sunday service. Now, going back to our lesson, dealing with difficulties. Amen? Now, as a sort of review and background sa tuwang story, si Paul, nagsulat siya kang Timothy, nag-address siya og mga pipila ka solusyon sa mga problema sa iglesia. Amen? Now, it goes to show nga bisan ang simbahan sa Ginoo naagid gihapoy mga problema nga ginaatubang. Amen? It could either be doctrinal problems, it could either be pagtudlo sa problema sa pagtudlo, it could either be na ay mga karaang mga doktrina nga gusto i-incorporate siguro sa pagtulunan sa Ginoo nga dili maiuyon diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Now, mauna nga si Paul, gi-address ni niya nga problema ngadto kang Timothy. Gitudluan niya kung unsay angay nga buhaton. Amen? Sa ilang iglesia, naka-encounter sila mga problema, kabahin o paghisgot sa mga kaliwat. Amen? Pero wala magud diri gi-illustrate kung unsa ni nga mga discussion or mga topics. But it might be no ang pagpangalagad siguro sa simbahan. Kay kasagaran gyud ang magwali gani sa simbahan katurag yung mga Levites. Amen? Mao na kasagaran atong mahisgutan. But then, baliko na to, wala na gihisgutan diri sa libro ni Timothy. Amen? But then, gingnan sila ni Paul. Ayaw na mo paghisgot anang mga kaliwat. Ayaw na mo paghisgot anang mga fables. Ayaw kay ninyo hatagig dakong pagbili kini nga mga pagtulunan. Instead, giawhag niya ang matag-usa ang mga nagtuon sa pulong sa Ginoo nga mo-grow unta taani nga mga specific areas sa ato ang kinabuhi. Amen? Number 1 nga kinahanglan ta mo-grow in terms of compassion. Amen? Importante kayo nga motubo ta sa ato ang part diri nga makabaton tag gugma sa mga tao around us. Amen? Now, niabot ba na sa imong punto nga makapangutana ka, kumusta ka ni mga tawhana, moadto ba ka nig langit o mobalik si Jesus Christ? Amen? Or, mo-develop ba ka gugma ani mga bata nga nanimba diri? Amen? Because that is compassion. Amen? Naa diha ang dako kayong gugma sa Ginoo sa mga kabatanunan. Gani unyog mahinumduman ninyo. Daghan sa mga bata gusto muduol sa Ginoo, pero gipugnan sila sa mga disciples. Abi ninyo no, nakapisos in taon ang mga disciples. Amen? Gingnan niya, ayaw ninyo pugni ning mga bataa nga moduol sa akua. Goes to show, ang gugma sa Ginoo naa sa ato ang mga kabatanunan. Amen? Mao na nga baliko na to. Let us grow in our compassion. Secondly, nga itong gihisgutan is kinahanglan mutubo ta with a pure heart. Amen? Now, importante kayo ang pure heart. Ang heart nga gihisgutan diri, it is not kaning cardio nga nagbuto-buto diha sa imong dughan. But then, our heart talks about the way we think, the way we act, and kung ginaunsa na to ang ato ang mga buluhaton. Amen? Importante kayo, baliko na to, nga mapuro ni alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? And last Sunday, we have discussed about the principles about purity. Amen? Siguro nakatapos ta og mga tulo ka punto niini, but as a sort of review, atong i-review tanan, no? Number 1, we are commanded to be pure and depart from sinful living. Amen? Depart from sinful living. Nasayod ta nga ang Ginoo iyaha gyud ning ginalahi ang iyang mga anak. Amen? An usa sa mga makadaot gyud sa usa ka Kristohanon kung panalitan magpabilin siya diha sa estado nga naa sa iyahang atubangan permanente ang sinful living. Amen? Now, I tell you Christians, bisan pag-unsa nimo kapuro, kung pananglitan ang sala
or ang way nga makasala ka naa permanente sa mga tubangan, one way or another, matakdan gyud ka kadugayan. Amen? Kung pananglitan, nagkuyog kag mga tao nga, mo na nga kaning laso nato, ato agid untang pilion pod kung kinsa ang ato ang makuyog. Amen? Og magkuyog ka og puro mga palahubog, ayaw gyud pag-ingon nga di ka matakdan. Moabot gyud ang panahon, matakdan ka. Amen? Mao na nga kinahanglan, i-choose ninyo properly kung kinsa ang inyong kuyugan. Amen? Now, nga naman, sa kinabuhi ni Lot, si Lot sayod ta nga sa diha nga daghan na kayo ang ilahang mga gipangbuhi na ang ilang gipangbuhi nga mga mananap na nubra nagtaman. And naglibog na or nag-away na ang nagbantay sa ilahang mga kaptangan. Nag-away na sila, naglibog na sila, unsaon pag-contain, abi ninyo no, nagsabot intawon si Lot ug si Abraham nga magbulag sila. But then for Lot, iyahang gipili ang katong anindot kaayo nga lugar, apan baliko nato, subo palandungon. Ang iyahang napili, duol kaayo sa tentasyon. Amen? Abi ninyo no, tungod kay sayop siya pagpili, napili niya ang sayop nga butang. Ningabot ang panahon nga ang corruption sa community na apil na pud sila sa iyahang corruption. Amen? Mao na nga baliko na to, importante gyud kaayo nga pilion nimo ang imong puy-anan. Pilion nimo kung aha no ang imong community. If ever makadungog kag sayo pa sa buntag na anay nagpisting yawa diha, abi nimo it is not a good atmosphere para sa usa ka tawo. Moabot ang panahon nga matakdan ug matakdan gyud ka. Amen. Mao na nga baliko nato giingnan ta diri no. Depart from sinful living. Amen. Christians, I tell you, dili mamahimo nga magtan-aw ka sa mga sala, dili ka maka-partake puhon. Amen? Now, giingnan kita nga kung pananglitan, makaatubang gid gani kag sala, dili gyud ka mugdugay diha kinahanglan imuha ginang likayan. Amen? I hope nakuha ninyo ang prinsipyo, no? Baliko na to. If there is a temptation, if there is a sin na adya sa imong atubangan, that is very, very glaring. I tell you, Christians, dili mamahimo nga makig-away kaniana atubangon nimo. But then, we are told nga imuha ginang likayan. Amen? Now, when King David, sa diha nga naglaag sa taas siyang palasyo, so the nakedness of Bathsheba, abi ninyo, gitutukan niyag taman ang sala. Amen? Instead, unta nga mutalikod siya, mubalik siya siyang palasyo, mutago siya dadto, para dili niya ma-focus ang mao nga sala. But then, it is the other way around, and iyang gi-focus ang iyang attention dito sa sala. And, abi ninyo, he committed a crime against God. Amen? Mao na nga mga Kristohanon, baliko na to, kinahanglan, we are told to be pure and depart from sinful living. Number 2, your conclusions cannot purify yourself. Amen? No matter what deeds you do or even if you believe that you can. Times na to ang kinabuhi nga gusto nato i-justify ang atoang mga actions. Amen? Siguro tungod na kay man is a rational being, mao na nga gusto gyud niya i-rationalize or i-justify ang tanan niyang mga sayop nga binuhatan. No? Kani bitang mag-asawa no nga mag-away, magkatawag ka maminaw. Ding ingon ang asawa nga ikaw hubog na lang ka tagaga-adlaw. Tagagabi hubog na lang ka. Di gyud ka makauli diri sa balay nga dili hubog.
Abi ninyo no, ang bana murason gyud gihapon. Moingon gyud gihapon nga naghubog-hubog na lang ko kay para di nako makit-an ang imong dagway. No? You tend to justify your sins, no? Daghan sa tua naatay lain-lain nga mga sala nga gikuptan sa atoang kinabuhi. And at times we tend to justify it ngadto sa Ginoo. Amen. Balik ko na to. Ang atuang kinabuhi, ang atuang kondisyon atubangan sa Ginoo, wala na nag-revolve pinaagi sa imuhang justification. Ang atuang kinabuhi nag-revolve na kung unsay standard nga giset sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Amen. I hope and pray dili unta nimo na i-justify ang tanan nga mga butang kundili makat-unta nga mutuman kung unsay gibutang nga balao diha sa Ginoo. Amen. Now, last Sunday man siguro no nga giistorya nako sa inyo ha. That there was a time nga niingon ko ni pastor nga pang dindot man kay magpatato. Sala bago nang magpatato kay og dili sala magpatato ko. No? And gibasahan ko ni Papang no na diri sa Bible nga ginadili gina siya ang magpatato, no? So para sa uban siguro nga naitato nga wala pa mo kabalo or ignorant pa mo, dili pagid pod mo siguro ko ano. But then para sa tua nangutana gyud ko siya, what is the standard of God? Amen. Ani ingon si Papang dili na mauyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. And that is the standard of God. Amen. Mauna, that is a very simple example alang ani nga point number 2. Amen. Balik ko na to. Ang standard sa Ginoo mao untay dapat nga masunod diha sa atoang kinabuhi. Amen. I hope and pray and kinahanglan you must learn how to read your Bible. Why? Naa diri kung unsa ang standard sa Ginoo. Amen? Your conclusions cannot purify yourself, no matter what deeds you do, or even if you believe that you can. Amen? Now, number 3, the cleansing of a heart and life is found in the Lord. Amen? In the Lord Jesus Christ. Amen? Now, balik ko na to. Wala na ilain nga makahinlo sa tuwa. It is only our Lord and Savior Jesus Christ. Walay lain nga makapasaylo sa tong sala. It is only our Lord and Savior Jesus Christ. Buot ba pasabot ang akuang maayong binuhatan? Kanang maayong binuhatan, maayo na siya. But then, balik ko na to. Kinahanglan ni Mos Jesus Christ alang sa imuhang kaluwasan. Now, kanang maayo nga buhat, ipikto na lang na siya tungod kay nagtuo kang Jesus Christ. Amen? I hope and pray, masettle na ang atoang panghuna-huna diri. Walay lain nga pinaagi sa kaluwasan, kundili kana lang kang Jesus Christ. Amen? Ang pagtuo lang kang Jesus Christ. The cleansing of a heart and life is found in the Lord. Amen? And number 4, a clean heart is needed for useful service to God. 2 Timothy chapter 2 verse 21, nasa screen na tadang basahon. Ready, read. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen? Balik ko na to. Sa atuang pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan we have a pure heart. Amen? But pasabot ana ang atuang kasing-kasing na settle sa kabubuton sa Ginoo. Ang atuang panguna-una, ang atuang mga buluhaton atong mga activities, kinahanglan it must be pure. Amen? Dili siguro maayo kung panalitan. Nakit-an ko ninyo diri
tudlo sa pulong sa Ginoo. But then the next day, makitaan ko ninyo og sabungan. Makaingon siguro mo nga, kanang tawhana, ustrob pay layog, di nagyug ko, maminaw ana. Nga naman sir, alangan nga, maikay na mo tudlo simbahan, pero pagkasunod adlaw, tuwa nagsabungan. Murag conflicting kayo ang kinabuhi. Amen? There was a time no nga akong suod kayo nga higala nanawag sa kuha, but then I really declined no nga makikita. Why? Kay nasayod ko that every time nga mangimbitar gani na agyoy ilimnon sa atubangan. So sabi ninyo na ay times nga nanawag sa nako galikay gid intawong ko or naagi ko sa distansya. Why? Basin ba unya og naay makakita ninyo sa akoa nga bisag wala ko gainom. Pero nakakita mo na ako nga naa ka atong grupuha makaingon man gyud mo. Palahubog man sa dining tawhana. No? Now balik ko na to. Kung pananglitan ingon ana ang binuhatan sa usa ka tawo nga nagdala sa pulong sa Ginoo, it might be mahimo kung stumbling block sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? That is why importante kayo ang clean heart para makabaton or ma-maintain nato ato ang good testimony alang sa uban. Kita pud usab mga Kristohanon, dili lang na sa mga nagtudlo diri sa pulong sa Ginoo, but bisan ang matag usa ka nato nga naminaw karon, wala ba mo kabalo nga naamoy katungdanan nga magrepresent og maayo sa Ginoo? Matag usa ka nato, baliko nato, naga-representar ta sa Ginoo. Ngano man kay magtutuo ta sa Ginoo. And it's not a good testimony alang sa usa ka Baptist, alang sa usa ka magtutuo ni Kristo nga sukwahi ang iyang kinabuhi sa gidesire sa Ginoo alang sa tuwa. Baliko na to, dili ta mamahimong panalangin alang sa uban. Amen? Di ta mamahimong panalangin alang sa uban. Baliko na to, a clean heart is needed for useful service to God. Amen? Mao niya mong gisgutan ganina, naa si Dudong. So naaray partner si Justin. Next lesson. Number 5. Compliance with the commands and concepts of scriptures lead to purity and the ability to love one another with a pure heart. Amen? Now in 1 Peter chapter 1 verse 22, ato dang basahon nasa screen. Ready, read. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the scripture and to unfeigned love of the brethren. See that ye love one another with a pure heart fervently. Amen? Now, ang pulong sa Ginoo nagisgot sa tuwa nga higugmaon nimo ang imuhang kauban. Higugmaon nimo ang imuhang isig katawo. To tell you Christians, kani nga instruction, it is a command by God. Basta command gani, kinahanglan imong buhaton. O kung gi-encourage ka, naapay tendency nga imong buhaton or dili. But then, it is a command by God nga imong higugmaon ang imong isig katawo. Now, this command, sayon ra ni siya paminawon pero lisod ni buhaton. Ingnon nimo nga higugmaa imong kauban. Pastilan mo ingon juga di gyud nako na siya kaya higugmaon kay pertingil adag batasan. No? There are times it is easier said than done. But then it is the instruction of God. Amen. Gingon pa diri, compliance with the commands and concepts of the Scripture. Abi ninyo, no, by the time that I was assigned in the infirmary sa Danlugan, wala gyud ko ga-expect nga hasol ning magatiman ka og hospital facility.
Abi ninyo no, ang compliance nila, moabot siguro mga 70 ka page. And every compliance, kinahanglan na anay mga it's either gipangayuan kag gamit, it's either gipangayuan kag personal, or it's either gipangayuan kag palisiya. Kung naa man gani palisiya nga gipangayo, kinahanglan sa naapog kay ipakita nga imuha ng gihimo ang palisiya. So abi ninyo, bisag usa lang kabutang nga dili nimo makuha or dili nimo ma-accomplish ang usa ka requirement, abi ninyo no, makabato na gyud yung kag deficiency sa ilaha. And you are answerable ngadto sa Department of Health. Now, ingunahan na nga ginaingon nila nga kinahanglan fully compliant ang usa ka establishment. Now, para na siya sa hospital. Pero kung maghisgot pud ta sa ato ang Kristohanong bahin, sa atong espirituhanon nga bahin, gikinahanglan sad biya, gipangita sa Ginoo sa imuha ang imuhang full compliance sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Now, balik ko na to, no? Gingnan Valderi. Full compliance diha sa pulong sa Ginoo will lead to purity and the ability to love one another. Amen? Kung pananlitan, hugot gyud ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Kung hugot gyud nga mutuman ka sa mga gipangayo or gi-require sa Ginoo sa imuha, I believe, dali rasad sa imuha ang paghigugma sa imong isig katawo. Dali ra para sa imuha nga makapakasaylo. Amen? Dali ra sa imuha ang pag-follow sa balaudnon sa Ginoo. Now, if we are going to be what God wants us to be, we must choose to obey the Lord, get rid of our sins, and do what is right. Amen? That is number 5. And number 6, God may use chastening to purify your heart if you have been wayward. No? God may use chastening to purify your heart if you have been wayward. No? Naigipangutan na diri, nabunalan na ba daw ka? Kasagaran, no, ang usa ka bata, dili man pud siguro na mabunalan kung dili na makahimog sala. Abi ninyo sa amua, ang practice gid sa mga panimalay kaniadto, naami 3 times, 3-point rule nga giset sa amuang amahan. Kana nga 3-point rule, but pasabot ana, kung makasala kag kausa, istoryahan ka nga, sala na ha, 1 point na ka. Pagka-second na gani, gibuhat paghihapon ni mo ng sala, istoryahan, gyapon gani papang, gibuhat na pod ni mugbalik ng sala kuha na gyud ka, naka 2 points na ka. And then, ikatulo na, no, kanang second nimo, that serves as your warning. But then, inig-abot na gani sa ikatulo na mo kaniadto nga makasala mi, with the same sin, abi ninyo, ginabunalan na gyud mi. No? Ginabunalan mi, dili na tungod kay nga mga ginikanan nasuko sa mua nga gusto mi pasakitan. Gibunalan mi kay gusto nila nga makat-on mi nga dili ustrobon ang amoang sala. Dili biya sa tanang panahon no, nga dili biya na joyous alang sa ginikanan nga pasakitan ang iyang anak. But then gibuhat na niya tungod kay nahigugma siya sa iyahang anak and gusto niya nga matulid ang kinabuhi sa bata. Amen. Hebrews chapter 12 verse 11 nasa screen itong basahon. Ready, read. Now, no chastening for the present seem it to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Amen? Now, ayaw gyud mo
ayaw gid mo katingala kung pananglitan ang usa ka Kristohanon nakasala gani na siya, bunalan gyud na siya sa Ginoo. That is one way nga ang usa ka Kristohanon magtimaan nga dili na niya buhaton ang mao nga sala. Baliko na to kaning ato ang mga chastisement, kaning bunal na to nga matilawan, mao ni hinungdan nga makapapuro sa atoa. Amen? In recent nga updates about farming, nagpakita sila sa video, makita na to, nga agriculture, ilahang nga magbutang kag electric fence. Dili guna siya ingon nga dako kaayo, muralag na gamay nga kurinti ba. So abi ninyo, every time gani nga ang mga animals para sa baka, kanding, ug unsa mga man nga kahayupan, every time gani nga mo-attempt siya og ikyas, every time nga mugawas siya sa iyang border, sa iyang yuta, every time nga matouch niya tong gibutang di adto nga wire, abi ninyo no, na ay current nga i-deliver niya, and ang mao nga mga mananap magtimaan na nga dili gid sila angay nga muikyas. Kaya ug muikyas sila, for sure masakitan. Amen? Now, kana nga mga pamaagi, giingon pa sa agriculturist, even ang kaning mga mananap, magtimaan ni sa mga butang nga makapasakit sa ilaha. Once gani makapasakit sa ilaha, dili na sila muusob og balik. Abi ninyo, ingon ana pod gi-illustrate ang chastening sa atua. That every time we tend nga mugawas ta sa kabubuton sa Ginoo, naagyud tay sakit nga matilawan. And that is one way, maunay hinungdan or pamaagi nga dili nimo buhaton og balik ang mao nga deeds. Mao na siya no nga baliko na to. Ang chastening sa Ginoo, mao ni usa ka hinungdan nga ma-purify pod ang ato ang kasing-kasing. Amen? Christians, if you are chastened by God, ayaw kasuko sa Ginoo. If you are chastened by God, gibunalan na gani ka sa Ginoo, ayaw kasuko sa Ginoo. Instead, pangutan-as sa Ginoo ug unsa imo sayop, and kinahanglan i-change nimo ang mga butang nga nahiuyon unta ang imong kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. God may use chastening to pure your heart. Amen? Number 7, the coming of the Lord at the rapture helps motivate us to keep ourselves pure. Amen? Now, baliko na to. Importante kayo no nga masabtan nimo nga mobalik ang Ginoo. Amen? Now, 1 John chapter 3 verse 2 to 3, ato dang basahon, nasa screen. Ready? Read. Beloved, now are we the sons of God, and if that not yet appears what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Amen? I hope and pray matag-usahan nato, we are excited to see God. But then, kita ninyo sa Ginoo, basin ba mapangutan-an ka sa Ginoo, mapangumusta ka? Kumusta ang imuhang kinabuhing Kristohanon? I hope and pray ang matag-usa nato inigbalik sa Ginoo. Nakaplagan ta nga nangalagad ta diha sa Ginoo. Amen? Ay lang niyo, pasagday lang ninyo kay mauna ni ang ako ang puli diri sa Sunday School. Dudong. Now, importante kayo nga masabtan nato nga ang kaning atuang pagbalik sa Ginoo mao ni hinungdan nga i-purify nato ang atuang kinabuhi. Abi niyo sa una, every time nga mong mga ginikanan, magkuyo gani ni si Papang o si Mamang sa una nga manglarga or on travel.
Kami gyud sa balay, matingala mi or makinataw-anay mi, kay ibutang na to, mga 5 days sila nawala kay nangadtog Cebu or Manila. Kami nga nabilin sa balay, inigduol na gani, inigpanguli nila, maglumbahanay na dayon og panglimpyo sa balay. Oo, manglimpyo sa balay. To manilhig. Kaya nga naman, og pananlitan inigabot nila nga hugaw kayong balay mao'y ilang maabtan sa puton man na among amahan. Basin unya dili na mapagawas ang Dunkin Donut nga gidala. Dili na unya mahatag ang mga pasalubong. And instead ang amo ang madawatan kasaba o bunal. So mao na nga while ongoing ang ilang pagpamauli, limpiwan gyud na mugtaman ang balay para inigabot nila, dili sila pangsaputon, malipayon sila nganing uli. Now, on the same manner, ingon ana sab ang ato ang reaction kung pananglitan gahuna-huna ta sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Now, unsaon kahaning maabtan ta sa Ginoo nga wala mahiuyon ang ato ang kinabuhi sa iyahang gusto. Amen? I hope and pray nga masabtan nato ni nga ang paghulat sa pagbalik sa Ginoo mao ni usa ka hinungdan nga magtinarong ang usa ka tawo. Now, ang Middle East conflict sa diha nga si Trump ning ingon na nga there will be peace. Iyang gi-encourage ang Iran ug ang Israel nga di na mag-away. On the 12th day, gi-end nila ang mao nga gubat. We do not know what will happen next. Amen? But then for sure, ang kahimtang sa Middle East, maunay alarm clock sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Kung naaga ni tawo nga makapasalig siya, nga makahatag siya kalinaw sa Israel, nasayod ta nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Ang mga sinyales sa pagbalik sa Ginoo nakita nato. Niingon na ang Ginoo that there will be pestilences to come. And I tell you, bag-uratan ning human sa COVID-19. Naanasay Mpox, naanasay HIV AIDS, nga gikol sa Department of Health nga i-declare nga kinahanglan na nga i-declare na siya nga disaster. Abi ninyo, pestilences, nakita na nato. Rumors of war. Atuan ang nabatian. Abi lang nato nga ang Ukraine ra ug ang Russia ang gagubat. Abi lang nato nga ang Gaza ug ang Israel ray nagubat. Ang Iran ra ug ang Israel ra ang nagubat. But wala ta kabalo nga ang kaniding mga sikbit sad nga mga nasod gagubat-gubat naman sa dayni. Wala lang nabalita. No? Like for example, Saudi Arabia and Yemen, and other parts, no? India versus Pakistan, gaaway. And basig pohon, China versus neighboring countries. It could either be appeal ang Pilipinas. Baliko na to, there are rumors of war nga ato ang madunggan. Amen? Baliko na to, naa na ang mga senyales sa pagbalik sa Ginoo. Now, the thing is, inigbalik sa Ginoo, ang matag usa ka nato will give account to God. Amen? Sa tong mga binuhatan. It's time that we give account to God kung unsa atong nabuhat alang sa ministry, personal nato nga kinabuhi, we will also account to God. Amen? Baliko na to, it will motivate us to purify ourselves. Amen? Dili ba kaganahan nga idigbalik sa Ginoo nangalagad paghihapon ka? It could either be mubalik ang Ginoo karon. Unsa ba kakalipay ang Ginoo nga nakaplagan kaniya nga nagsimba karon taknaa? Amen? Unsa kakalipay ang Ginoo nga ang uban nga mga Kristohanon nangundang nas pagpangalagad, ikaw nagpadayon paghihapon. Amen?
importante kayo, lahi ragyog kayo na ang perception sa tao nga nagpabilin. Amen? Now, bisan sa tong tinawhanon, no? Bisan sa tong tinawhanon, kanang pamulitika diha sa between the city government, imuhag yung ma-feel, no, nga si Mayor, palangga gyud kayo niya tong mga tao nga hantod sa iyang katapusan, remain faithful sa iya ha. No, tinawhanon na siya ha. Lahi pod ang iyang treatment sa mga tao nga ning hawa sa iya ning balik. No? Lahi sad ang iyang treatment atong mga tao nga wala na gyud ning balik. On most cases, naagid siya'y pinalabi o naagid siya'y preference. Amen? Kita sa itong kabahin luwas naman ta, pero I believe, naagi preference or naagi pahalipay ang Ginoo sa usa ka Kristohanon nga hantod sa iyang pagbalik, nagpabilin nga nangalagad sa iyaha. Amen? I hope and pray, usa unta taan na sa nagpadayon pagpangalagad hantod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Christians, na siguro'y mga panghitabo sa imong kinabuhi nga gusto na kamuundang sa pagpangalagad. But then, gusto na ako nga i-challenge ang matagusa for us to remain faithful diha sa Ginoo. Hantod sa iyahang pagbalik. Amen? Hantod sa iyang pagbalik, I hope makit-an gyapon ka nga nangalagad sa Ginoo. Number 8, we are to call out to God and have a craving for purity. Amen? Psalms chapter 19 verse 12, nasa screen itong basahon. Ready, read. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Psalms chapter 19 verse 14, ready, read. Words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Psalms chapter 51 verse 2, nasa screen, ready, read. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Amen. Psalms chapter 139 verse 23 to 24, ready, read. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Verse 24, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Amen? Now, ang kaning number 8 principle, naghisgot ni, nga iampo gyud nato sa Ginoo, nga i-purify ta. Amen? Makabantay mo, mangayo tagkapasayloan sa Ginoo, ginapray po nato sa Ginoo nga iiway ta sa mga temptasyon. Amen? Nagaampo ta nga giyahan ta permanente ang atong panghuna-huna, i-guide permanente ang atoang mga actions, mao na sa kanunay ang atoang ginapangamuyo sa Ginoo. Amen? Now take note of this, no? Psalms 19 verse 14, iyaging ipangayo sa Ginoo. Let the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable in thy sight. Amen? Balik ko na to, naghisgot ni, nga madawat unta or musulod ang ato ang kinabuhi sa standard sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, we have to pray for this. Amen? Dili na sa usa ka hugno, nalimpyo lang kag kalit. Amen? Kinahanglan, iampo o pangayuon gihapon nato ni sa Ginoo. Amen? For us to have a pure heart. Number 9, complication, conflicts, and crosses have a purifying effect on us. Amen? Now, gingon diri, trials have a way of getting our attention and getting rid of junk in our lives. Amen? Isaiah chapter 48 verse 10 as a screen, atong basahon, ready, read. Behold, I have refined thee,
but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Amen? Psalms 119 verse 67. Nasa screen, ready, read. Before I was afflicted, I went astray, but now I have kept thy word. Amen? Naay mga moabot nga mga pagsulay sa tong kinabuhi, baliko na to, ginagamit ni sa Ginoo para i-purify ta. Amen? Kana bang ibutang gyud ka sa hurno sa pagsulay? Amen? After that, kung ma-overcome na nimo ang mga kainit sa pagsulay, abi nimo, mugawas ka nga mura ka gold at tubangan sa Ginoo. Amen? Not only nga mga pagsulay, but bisan pa ang kanang mga bunal nga ato ang matagamtanan, makapurify gihapon na sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, one of my readings is Joshua chapter 7. Nga sa diha nga ang mga Israelites bag-ura nga nakabaton o kadaugan sa Jericho. No? Abi ninyo no, katingad-an kay ang ilang kadaugan. Nga gamay lang kaayo nga mga armies ang gigamit. Gitapol down ang grabe kagamhanan o mga isog kaayo nga mga sundalo sa Jericho. After sa ilang kadaugan sa Jericho, muadto na pud sila ug musulong sila og gamay kay nga lugar, gamay kay nga mga tawo that is called Ai. Sa diha nga naabot na sila dadto, ang ilang commander nga si Joshua, iyahang nag-send siya og spies. Kingnan ninyo, tanawan ninyo tong lugar sa Ai. Kung unsaon nato pakigubat sila, ha? Abi ninyo no, ang iyang mga espiya ning balik ang niingon. Gamay ra kaayo sila. Ayaw na lang paadto atanan pagpadala lag mga 2,000 to 3,000 ka sundalo. Ayaw na ihurot kay gamay ra kaayo, dali ra kay pildihon. Abi ninyo. So si Joshua I think that was 2,000 men nga ning sulong sa Ai. Ang katong ning sulong, pirti nilang panagan ning dagan paatras. Gipanglakag sila sa mga tao sa Ai, pirti nilang dagan sa mga Hudiyo, nga pirti nilang hadluka. Abi ninyo no, si Joshua sa dihang nasabtan niyang maong kahimtang, ning tawag gid siya sa Ginoo, and iyang gipangutan ng Ginoo, Lord, nganong nangapildi man mi, gamay ra man unta kay ni among kontra, kato inuong dako, gipadaog mi nimo, kaning gamay, gipapildi mi nimo, katong kusgan kaayo, gipadaog mi nimo, kaning perting huyanga, gipapildi mi nimo. Lord, ngano man, basin unyag maulawan mi aning mga tao nga gapalibot sa amuha. No? Those were the words of Joshua, abi ninyo, niingon ang Ginoo. Napildi mo, wala kuning uban sa inyo sa gubat, tungod kay daghan sa inyo ha nakasala. No? Nakasala. Sa battle sa Jericho, they were instructed nga gub-on gyud tanan, walay dalon o kwaon nga mga loot. Kabalo mo unsay mga loot? Kana bang og na-conquer na nila ang mga golds, ang mga coins ilang pangtaguan. Unsay mga mahalon diha nga mga butang ilahan na sa mananaog. So mo na ilang kwaon. But the instruction of God is that bisan pag ilang mga sanina, bisan pag unsa nila nga mga pagkabtangan, wala mo'y pangdalon. Abi ninyo no, that keeps me wondering, ngano kahano nga di man gyud ipadalas sa Ginoo. Ngano man nga dili man ipakuha sa Ginoo ang mga gold sa mga tawo nga nangapildi. Kabalo mo ngano? Kasagaran sa mga gold nga nangakuha nila
na anay hulagway sa ilahang Dios. Kasagaran ana gipanghulma na nila og mga tawo mao na ang ilang gipangsimba. Mao na it was instructed by God, ayaw na ninyo pangkwaa. Basig puhon inyuha po ng simbahon. Amen? But then, some of the soldiers, some of the Israelites, nanguha silag mga Babylonian garments, kita silag silver, kita silag mga gold, ilahang gipangkuha. Gipangtaguan nila ilalom silang tent. And abi ninyo, because God is all-knowing, iyahang gihatagan og instruction si Joshua kung kinsa tong nangawat or kung kinsa tong ning violate sa iyang balaod. Mao na ako imong basahon ng Joshua chapter 7. Joshua asked Achan, "Brother, unsa maning imong gihimo?" It might be no nga si Joshua suod kay niya nga higala sa Achan. It might be amigo kay niya sa Achan. It might be kani si Achan usani sa mga isog kay niya mga sundalo. But then Joshua nakaingon na gid siya, "What hast thou done?" So mauto nga si Achan ni istorya nga nakasala gyud mi. Naay mga kabtangan among gipangkuha, gibutang namo, gipanglubong sa ilalom sa tent. And abi ninyo, when Joshua commanded the soldiers nga i-search ang iyang tent, it was found out that it was really hidden, no? Or gi-buried siya ilalom sa iyang tent. Nasabtan dadto that si Achan nakasala sa Ginoo. Ang iyang rebellion against God nahimong mao'y hinungdan sa ilang kapildihan dito sa AI. Amen? You see that? Perti kagamay, perti kadali, pildihon. Kana bang naa ka sa punto nga imuhang gikaminusan ang imuhang kontra? But then, perti niyong dagan kay nangapildi mo? And that is because nakasala ang mga tao sa Israel. Wala gihatagag kadaugan sa Ginoo. Then, ang Ginoo naghatag instruction ni Joshua, kinahanglan, patiyon sila. Abi ninyo no, tungod kay harsh kayong penalty sa gibuhat ni Achan na among paintawo niyang pamilya. Amen? Na among iyang pamilya na apil og kamatay iyang pamilya, na apil og sunog ang iyang pamilya. Our disobedience sa Ginoo at times makaresult siya nga maangin ang imuhang mga hinigugma sa kinabuhi. Amen? Christians, kung givalue nimo ang imong mga hinigugma sa kinabuhi, much more likayan nimo nga makasala ka against sa Ginoo. Amen? Naabi tatay times no nga usahay ba naaputay batasan nga maay kita mugambol. Kanang mugambol ta nga gahuna-huna ta nga og akuray ipanish o kira. But at times mauna atong panghuna-una nga okay lang kikitara may ipanish. But then, kung ang atuang binuhatan mo affect na gani sa itong mga mahal sa kinabuhi, at times, mao na ginay turning point sa tuwa nga magbasol na ta. Amen? Magbasol ta. Di na dayon ka, magbinuutan na dayon ka. Christians, unta, di na ta moabot anang panahon nga maamong ang atong mga hinigugma sa kinabuhi. Amen? Likayin ng mga butang nga makapalayo sa ato ang relasyon sa Ginoo. Amen? Complications, conflicts, and our crosses have a purifying effect on us. Amen?
Baliko na to. God will really seek to purify you. Amen? Number 10, the control of the Holy Spirit in the life of the believer is needed to live a pure life. Amen? Now, nasayod ta nga ang Ginoo is a tri-being. Amen? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen? Now, ayaw gid nyo kalimti that there is a third person in the Trinity nga gipadala na sa Ginoo para mulig-on sa atoa. Amen? Ang usa ka tawo nga ningdawat siya ni Jesus Christ as his Lord, as her Lord and personal Savior. Kana nga tawo, you are already indwelt by the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit sa Ginoo ning sulod na sa imuha. Mao na nayti mailhan sa usa ka tawo nga kaning tawhana luwas na siya. Amen? Now, if you have the Holy Spirit within you, ang Holy Spirit naa na siya fruits of the Holy Spirit. Mao bitaw na nga matingala ka nga ang tawo nga perti ka bugoy, perti ka murag walay direksyon iyang kinabuhi, pero sa diha nga naluwas siya, naagyoy makita nimo nga kausaban sa iyang kinabuhi. Why is that? Tungod kay ang Holy Spirit nagapamuhat naghinay-hinay sa iyang kinabuhi. No, it is not a one-time effect nga nabuutan dayon ang tawo. But then hinay-hinay nga iyahang na-feel or nabatunan na niya kung unsay gasa sa Holy Spirit. Amen? Christians, pangayuon ginatunas sa Ginoo ang fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 16 nasa screen natong basahon. Ready? Read. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? Now, every time nga nagadut-dut ka sa Ginoo, you are filled with the Holy Spirit, ang pangibog pod sa imong unod, mukunhod sad na. Amen? Minahinay sad na siya. Amen? Now, balik ko na to. These are the 10 principles of purity. Amen? Unta, dili na to ni malimtan ang mga lesson. But then, ato ang paningkamutan. Ang tawo, ang luwas nga tawo, makasala magid gihapon siya atubangan sa Ginoo. Amen? There is no guarantee nga ang tawo nga luwas di na makasala. In fact, makasala gihapon ta now and then. But then it is very, very important nga mangayo gyud ta og pasaylo sa Ginoo. Susamas tong lesson ganina, kinahanglan iampo nato na sa Ginoo. Mangayo tagkapasayloan sa itong mga sala. Pangayo na to sa Ginoo nga pagtabangan ta nga magkinabuhi nga matarong diya sa iya. Sa kinabuhi ni King David, sa diha nga na-feel na niya ang effect sa sala nga iyang nahimo. Nag-ampo siya sa Ginoo, Lord, ilisin niya akong kasing-kasing and restore the joy of my salvation. Amen? Ug mapalayo na ka sa Ginoo, I tell you Christians, ma-feel ginanimo ang dako kayong kausaban nga murag wala na kay kalipay sa imong kinabuhi. Naibata no nga murag diri lang to sa sur nagpakamatay atong niaging simana. Nagbilin og left note sa iyang mama. Nagingon nga gialisod na siya sa iyang kinabuhi, wa na siya kasabot. No? We do not know kung unsa na iyang mental state of mind nga ni effect sa iyaha. But then for sure, nasayod ta, he was troubled sa iyang kinabuhi. Amen? Christians, baliko na to, importante kayo nga kung panalitan, bugat na gani kayo ang imong kinabuhi, makatunta nga musangat niya ng mga problema sa itong Ginoo. Amen? I hope and pray na tayo nasabtan karong kahaponon. Let us all rise, let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful lesson. Natapos na namo, Lord, ang principles of purity. And we are praying, Heavenly Father, nasayod mi, Lord, nga makasala pagid gihapon mi from time to time. But help us, Lord, to remember this one.
nga mao nga pagtulunan, nga amo ang tang tinguhaon amahan, nga limpyo mi diha sa imo atubangan. We are praying, Lord, nga maunta ni ang mahatag ni mga desire alang sa mong kasing-kasing. We pray the Lord and we thank the Lord sa kadaugan ni nga panibahon sa among Sunday School. And we are also praying, Lord, samtang kami magapadayon, among gina-pray, i-bless among fellowship, O God, i-bless among coffee break, among snacks, i-bless, Ginoo Lord, ang amo ang awit sa choir, ang bisan pa, Ginoo Lord, ang tithes and offerings, and ang preaching service. We are praying, Lord, nga ikaw magapanalangin sa matagusa. Kining tanan namahan, among ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Diyos sa walay kang turan. Amen.